Mariel ay Likwanan, but you can call me Teacher Mariel or Teacher Yeng. Joanna, pwede ka bang magpakilala? Okay po. My name is Joanna Marie Ilumin, grade 3 po. Okay, so handa ka bang makinig at matuto kay Teacher Mariel? Opo. So ngayon, mag-start na tayo. So, ang subject na ituturo ko sa iyo ngayon ay ang Filipino. Gusto mo ba ang Filipino? Opo. Okay, so ang tatalakayin natin ngayon ay ang pangalan. So, ang pangalan, ito ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, at bagay. So, mayroon dalawang pangalan, ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. So, ano nga ulit ang pangalan? Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, Hayop, lugar, at bagay. bagay. So, ang unahin muna natin ngayon ay ang pangalang pantangi. So, ang pangalang pantangi ay ang tiyak na pangalan at nagsisimula sa malaking letra. So, maaari ka bang halimbawa ng pangalang pantangi ay ang pangalan mo. Ano nga ba ang pangalan mo? Joanna Marie po. Nag-uumpisa sa malaking Letter po. yung Joanna. Opo. So, yun ang halimbawa ng pangalang pantangi. Halimbawa naman is yung sa may pangalan ko, Mariel. So, yung unang letra doon is malaking letra. So, yun yung pangalang pantangi. Lagi mong tatandaan na ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking letra. So, susunod na pangalan naman is pangalang pambalana. Pangkalahatang pangalan. Ito ay pangkalahatang pangalan at nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa, book. Halimbawa is book. Pwede siya nagsisimula sa maliit na letra. Maaari ka ba bang magbigay ng mga halimbawa na maliit na letra na hindi siya ginagamitan ng malaking letra? Magsasaka po. Magsasaka, pwede. Ano pa? Halimbawa, ito, lapis. Pwede. Ano pa? Lobo. Lobo. Ano pa? Tsaka yung ginagamit po kasi namin sa loob is maliit na letra. Ano pa yung higit sa sa lobo, ano pa yung alam mong malilit na letra? Kasi sa pangalang pantangi nagsisimula siya sa malaking letra. Sa pangalang pambalana naman is sa maliit na letra. Ano pa? Tulad na lamang ng papel. Naintindihan mo ba? Opo. So ano yung dalawang pangalan? Ano po ang salitang pambalana at ang salitang pantangi po? Pangalang pantangi at pangalang pambalana. So, ito, may papaalam ko sa'yo. Halimbawa is, ako si Alma Cruz. Yung Alma Cruz ba is pangalang pantangi or pangalang pambalana? Pangalang pantangi po. Magaling. Ito naman is nag-aaral ako sa paaralang Cecilio Apostol. Ito ba ay pangalang pantangi or pambalana? Pantangi po. Pantangi, magaling kasi nag-uumpisa sa Malaking letra. Ito, ang tatay ko ay isang magsasaka. Halimbawa, ito pa. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Ang nakaguhit is magsasaka. Ano ang sa guhitan na magsasaka? Ano ito? Pangalang pantangi or pambalana? Pambalana po. Kasi Nagsisimula po siya sa maliit na letra. tama. May 3 akong kapatid. Ano yung guhit dito? Kapatid. Kapatid. Yung kapatid is Ano po, pambalana. pambalana kasi nagsisimula sa Maliit na letra po. Tama. Pwede mo basahin yung pang-5 halimbawa? Mahilig akong magbasa ng iba't ibang aklat. Yung aklat na
nakaguhit is pangalang pantangi or pambalana. Pangalang Pambalana po. Tama. Kasi na ang unang letra ay Nasa napakaliit na letra. maliit na letra. Tama. Ito. Meron akong babasahin ganito. Magandang araw. Ako si Nino. Bago ka rito, ano ang pangalan mo at saan ka nakatira? Sharon. Ako si Sharon Santos. Bagong lipat kami sa barangay Kanluran. Kamusta ka? Ano ang mga hilig mong gawin? Sharon. Mabuti naman. Mahilig akong magbasa ng magazine. Gusto kong matutong sumulat ng kanta at mahilig din ako sa mga hayop. So, saan dito yung mga yung mga pangalan na pantangi? Si Magandang si Nilo po. si Nilo kasi Malaki puso. nag-uumpisa yung pangalan niya sa Malaking letra po. malaking letra. Kapag nagsisimula sa malaking letra, anong pangalan iyon? Pangalang Pantangi po. tama. Sunod naman, alin pa dito ang mga salitang pantangi? Si Sharon Santos po. Sharon Santos. Kasi si Sharon ay Nagsisimula po sa malaking letra. yung kanyang pangalan. Ano pa? Si Barangay Kanluran po. Barangay Kanluran kasi ang salitang pangalan ay tumutukoy sa lugar. At ang kanilang lugar ay nag-iumpisa sa malaking letra, kaya ito ay salitang pantangi. At ano ang hilig ni Sharon na gawin ay magbasa ng magazine. Ang magazine ay isang bagay. Ang magazine, anong uri ng pangalan ito? Pangalang Balana kasi po Pambalana. nagsisimula siya sa maliit na letra. tama. Mahilig din siyang sumulat at mahilig din siya sa mga hayop. Ang hayop, salitang pantangi o salitang pambalana? Pambalana po kasi maliit po siya nagsisimula. Tama. Narito ang mga iba pang halimbawa ng mga pangalang pantangi. Mga tao si Joan Ilagan, Ginoong Edwin Reyes at Paulo. Mari ka bang magbigay pa ng mga ibang halimbawa ng mga tao? Pangalan ng mga tao? Si Dr. Jose. Dr. Jose Rizal. Tama. Ano pa? Sino pa? Si Sara Duterte. Tama. Sino pa? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ayun na po. Tama. Sunod naman is mga lugar. Mga lugar is nabibilang din siya sa salitang pantangi kasi yung mga lugar is nag-uumpisa sa Malaking letra po. tama, malaking letra. Halimbawa is sa Laguna, Paaralang Jose Rizal at Mabini Street. May alam ka bang mga lugar? Anong mga lugar iyan? Sa mga Pangasinan. Pangasinan. Tama. Ano pa? Davao. Davao. Cebu. Manila. At iba pa po. At iba pa. Sa ngayon, halimbawa na lang is kung saan ka nakatira ngayon. Yun ay isang halimbawa ng lugar. Saang lugar ka ngayon nakatira? Anong lugar? Sa Labante po. Sa Labante, mga Param, Pangasinan. Pangasinan. So, yun ang mga halimbawa ng mga lugar. Susunod naman is mga bagay. Halimbawa na is Yamang Filipino. Ang Yamang Filipino ay isa itong aklat. Ito ay halimbawa ng bagay kasi ito ay isang aklat. Halimbawa din is itong lapis. Ito ay isang bagay. Ano pa? Ano po ang papel? Tama.
at pamburabag. Tama, magaling. So, yun yung mga halimbawa ng mga pangalang pantangi. Sunod naman isa mga pangalang pambalana. Sa mga tao naman, ang mga halimbawa nito is mga bata, guro, at kapatid. Ano pa? Yung mga alam mo, mga tao na nag-uumpisa sa mga maliliit na letra. Tita, tito, lolo, lola, at mga ibang pangalan po nagsisimula sa maliit na letra. Tama. Sa mga lugar naman, mga probinsya, paaralan, at daan. Sa mga bagay naman is aklat, sabon, lapis, mga papel, ano pa? Mga pambura, Mura, bag, at ID. tumbler, baon ng kanin. Yun yung mga halimbawa ng mga bagay na nasa pangalang pambalana. So, lagi mong tandaan ang pangalan. Ito ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, at bagay. So, ang pangalan is may dalawang uri. Yun ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. So, ang pangalang pambalana ay nag-uumpisa sa malaking letra at ang pangalang pambalana ay nag-uumpisa sa maliit na Letra. Ano nga ulit ang dalawang pangalan? Dalawang uri ng pangalan? Pangalan po ng pantangi at pangalan ng pambalana. Tama. Ano naman ang pinagkaiba ng pangalang pambalana at pangalang pantangi? Kasi po, ang pangalan pantangi ay nagsisimula po ito sa malaking letra. At ang pangalang pambalana naman po ay nagsisimula sa maliit na letra. Tama. Bigyan mo ang sarili mo ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing. So, ang susunod naman na tatalakayin natin ay ang mga pamalit sa ngalan ng tao. So, nagsasalita, ang tawag sa pamalit sa ngalan ng tao ay ako. Pag kinakausap, halimbawa is kinakausap kita, ikaw ito ay tinatawag pamalit ng ngalan ng tao. Kapag kinakausap, ang pamalit doon ay ikaw. Kapag pinag-uusapan naman is siya. Halimbawa, ang pinag-usapan natin ay si Christian. So, kapag ano ang gagamitin kapag pamalit sa Siya ngalan? po. Siya. Halimbawa is, dinalaw agad ako ng aking kapatid. Saan dun yung pamalit sa ngalan ng tao? Ako at saka aking. Ako. Tama, tsaka aking. Dapat pahalagan siya ng kanyang kapatid. Saan dun yung mga pamalit? Pamalit. Siya, kanyang. Siya at kanyang. Tama. So, dito, ikaw ay hindi dapat manloko. Saan dun yung pamalit sa ngalan ng tao? Ikaw ay hindi dapat manloko. Saan dun yun? Ikaw. Tama. Ikaw lang kasi yung inaano dun is yung ngalan ng tao. So, kapag ikaw, ang dun is yung nagsasalita. Kasi kapag nagsasalita ay sa kinakausap. Kasi kapag kinakausap is ikaw. Bakit daw siya nabasa? Bakit daw siya nabasa? Saan dun yung pangalan ay sa pamalit sa ngalan ng tao? Siya po. Siya kasi Po, siya yung pinag-uusapan. Ito, sa sunod naman is, ang sabi ni Tess, ikaw raw ang kasama niya. Saan dun yung pamalit sa ngalan ng tao? Ikaw. At niya. Tama. Sa sunod naman, dapat ay umuwi na siya. Saan dun yung pamalit sa ngalan ng tao is? Siya po. Siya.
siya kasi siya yung pinag-uusapan. Lagi mong tatandaan na kapag kung sino yung kung pinag-uusapan is ang laging pamalit dun is siya. Mahal ako ni Marites. Saan Ako. dun yung ano? Yung Ako. ako, tama. Wala akong magagawa rito. Saan dun yung ano? Wala akong magagawa rito. Ako po. Ako. Tama. Ikaw ang masusunod. Saan dun yung ano, pamalit sa ngalan ng tao? Ano po? Ikaw ang masusunod. Yung masusunod ba? Hindi po. Ikaw. Tama. Kasi yung ikaw ay yung kinakausap. Kaya laging tatandaan kapag ikaw ay kapag kinakausap ka, ang pamalit doon is ikaw. Naintindihan mo ba? Ako. Ito. Blank ay makabayan. Yung kapag nagsasalita, anong ipapalit mo doon sa may, anong isusulat mo doon sa may, dito. Halimbawa is, blank ay makabayan. Ako yung nagsasalita. Ano ang pamalit sa ngalan ng tao na nagsasalita? Ako, tama. Dito, blank, naninirahan. Yung blank is, yun yung pinag-uusapan. Dito, blank, naninirahan. Dito ako naninirahan. Hindi, kasi yung ano is, yung pinag-uusapan. Yung pinag-uusapan, ano yun eh. Ano nga ulit yung kapag pinag-uusapan, ano yung pwede mong ipalit na ngalan ng tao? Dito siya naninirahan. Tama. Susunod naman is, blank ang susundo sa iyo. Ako ang susundo sa iyo. Kasi ako yung nagsasalita. Kaya ang ano doon, ang pamalit doon is ako. Susunod naman, blank ba ay paparito? Ano yung ano doon, yung kapag kinakausap? Ano yung ano? Kinakausap. Ikaw ay paparito. Tama. Ikaw ay paparito. Paparito kasi siya yung kinakausap mo. Sasama blank sa silid aklatan. Ano yung ano doon? Sasama blank sa silid aklatan. Yung ano doon is yung pinag-uusapan. Kapag pinag-uusapan, ano yung pwedeng pamalit sa ngalan ng Sasama tao? siya sa aklatan. Sa silid aklatan. Sasama siya sa silid aklatan. Tama. Ito, mamili ka. Ako, ikaw, siya. Ronnie, kanina pa blank naghihintay sa iyo. Ronnie, kanina pa ako naghihintay sa iyo. Tama, magaling. Sabi yun ni Lina. Sabi naman ni Ronnie, sorry ha, inutusan pa kasi blank ni inay. Ano yung ano doon? Sorry ha, inutusan pa kasi ako blank ni inay. Anong sagot doon? Ako, ikaw, or siya? Sorry inutusan pa kasi ako ni inay. Tama. Hintayin ko raw blank bago blank umalis. Hintayin ko raw blank. Ano yung sagot doon? Ako, ikaw, siya. Hintayin ko daw siya. Raw? Hintayin ko raw siya Siya bago ako umalis. Tama. Sabi naman ni Lina, blank ba ang gagawin? Blank ba ang gagawa nito? Ano ang sagot doon? Ako? Siya ba ang gagawa nito? Hindi. Sabi ni Lina, ako ba ang gagawa nito? Tama. Yun yung sagot. Ako ba ang gagawa nito? Kasi lagi mong tatandaan kapag ako, yun yung nagsasalita. Sabi naman ni Ronnie, sige, sabi niya, blank na ang bahala riyan. Ano ang sagot doon? Kapag sige, blank na ang bahala riyan. Ang sinasabi ni Ronnie is yung
pinag-uusapan. Ano nga ba yung mga pwedeng pamalit kapag pinag-uusapan ng isang tao? Sige. Siya na ang bahala nito. Riyan, Ay, sabi niya. riyan. Tama, yun yung sabi ni Ronnie. Sabi niya, sige, siya na ang bahala riyan. Sabi ni Ronnie. Sabi naman ni Lina, pakidala mo na rin ito sa ibaba. Kailangan iyan ni Ella. Blank raw ay nakikipagkita pa kay Alan. Sabi niya. Ang tinutukoy dito is yung kinakausap. Kapag kinakausap, ano ang pwedeng pamalit sa ngalan ng tao? Ikaw? Tama. Maaari mo bang ulitin yung sinabi ko? Maaari mo bang basahin ito? Ikaw pakidala mo na rin ito sa ibaba. Kailangan iyan ni Ella. Ikaw raw ay makikipagkita pa kay Alan. Tama. Sabi naman ni Ronnie, Blank. Blank? Sasama ka ba sa kanila? Ang blank doon is yung tinutukoy dito is yung kinakausap. Sa kinakausap, ano ang pwedeng pamalit sa ngalan ng tao? Ikaw, sasama ka ba sa kanila? Ano yung pinalit? Ano yung doon? Ikaw po. Tama. Sabi naman ni Lina, hindi na. Dito na lang blank sa bahay. Ano doon? Ang tinutukoy dito is yung nagsasalita. Hindi na, dito na lang ako sa bahay. Tama. Magaling. Lahat ng sagot mo is tama. Bibigyan kita ng 10 palakpak dahil nakikinig ka at naiintindihan mo yung tinuturo ko sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naiintindihan mo ba talaga ang tinuturo sa'yo ni teacher? Opo. Tama. So, yung mga pamalit sa ngalan ng tao ay yung mga sa nagsasalita. Ano ulit yon? Sa nagsasalita, ako. Tama. Sa kapag kinakausap naman, Ikaw. tama. At ang panghuli, sa pinag-uusapan naman, ano ang pwede ipamalit? Sa Siya. ngalan ng tao, ano? Siya. Tama. Very good, Joanna. Sunod naman is ang magkatugma. Ang magkatugma ay ito ay mga salitang magkatulad o halos magkatulad ang huling tunog. Mga halimbawa is sina, kasama, tunay, husay. Yun yung mga halimbawa ng magkatugma. Halimbawa, ito pa. Kapatid, napatid. Magkatugma ba yun? Opo. Papel, lapel. Yung mga halimbawa. Ito. Magbigay ka nga ng mga iba pang mga halimbawa na magkatugma. Yung lapis at ipis. Magkatugma. Ano pa? Yung mga alam mo. Kilay, kulay. Tama. Kilay, kulay. Ano pa? Kurtina, kama. Magkatugma. Ito. Kapatid, saan dito ang magkatugma ng kapatid? Hanapin mo sa kanan. Letter F po. Yung magkapatid, hatid. Tama. Magkapatid at hatid. Yung masaya. Masaya, kasama. Letter D po. Masaya, kasama. Magkatugma ba yun?
kasi po itong A tsaka ito po magkatugma. A at saka A. Kaso, Masaya, biyaya. kasi, ang masaya, ang katugma niya is biyaya. Kasi pala po, itong masaya tsaka itong biyas magkatugma po sila. Tama. Ito naman, nakamtan. Saan dyan yung nakamtan? Kabaitan, tulungan, kasangga, kasama. Saan dyan yung ano yun? Nakamtan, tulungan. Hindi. Nakamtan, tulungan, magkatugma ba yun? Nakamtan, Kabaitan. tama. Kasi, magkatugma sila. Nakamtan at kabaitan. So, susunod naman is pag-aaruga. Saan dyan yung ano niya? Yung Pag-aaruga, kasangga. sa pang-apat naman is pag-aruga. Saan dyan yung ano ng pag-aruga? Pag-aruga, kasangga. Tama. Kasi, Magkaparehas po sila. Aruga. At ang last po niya ay ga. Tapos dito naman po sa kasangga, ang last niya po is ga. tama. Ang last naman is sinilangan. Saan dyan yung Tulungan. hindi ba hatid? Hindi po. Kasi po, ang huli niya po ay ngan. Silangan. Tapos atin po ito, sinilangan. Sinilangan. Ang huli niya po ay itong ngan. Ito po, di. Tapos po, ang huli naman po itong tulungan, ngan din po kaya. Sinilangan, tulungan. Tama. Yun ay mga halimbawa ng Magkatugma. maaari mo bang basahin ang mga nasa kahon? Biyaya, patuloy, masipag, manatili, pangako, tuwina, sinilangan, huwaran, masinop, masaya, nalalayo, kasama, nakamtan, kapantay, pangaral, natatangi, kasiyahan, kasangga, mainit, kaibigan, kabaitan, kapatid, mahalin, problema, magparaya, nararanasan, sinusunod, maglingkod, pagsusunuran, pagmamahalan. Ngayon naman, hanapin sa loob ng kahon ng alam mong is magkatugma. Biyaya, masaya, Biyaya, masaya. Ano pa? manatili, natatangi. Ito po, tsaka ito. Tama po ba? Li at ni. Ay, Hanapin mo. uwaran, nararanasan. Hindi. Kasama at problema. Maglingkod, kasama, at problema. Yung dalawa lang. Kasama at Problema. Yun ay
mga halimbawa ng magkatugma. magkatugma. May alam ka ba bang ibang magkatugma? Kamay at laway. Kamay, laway. Ano pa? Bangka at langka. Tama. Ano pa? Kuko at buko. Tama. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay ang kasarian ng pangalan. So, mayroong 4 yung kasarian ng pangalan. Una ay ang panlalaki, ang babae, di tiyak at walang kasarian. So, unahin muna natin yung panlalaki. So, yung panlalaki, ito ay ang mga ngalang pantawag sa lalaki. Halimbawa, ama or papa, Prinsipe. prinsipe, tito or tiyo, lolo, ano pang alam mo? Carl. Carl. Yun yung Tatay. Tatay. Ano pa? At Gian. Gian. Yun yung mga yung halimbawa ng ngalan ng panlalaki. So, ang pangalawa na is pambabae. Ito ay mga ngalang pantawag sa babae. Halimbawa, ina, ginang, ate, or pangalan mo, Joanna. Pangalan ko, Teacher Mariel. Mariel. Tapos, halimbawa, ano pa yung lola, ano pa, Name po. tita, mga ngalan pang babae. Hana. Mama, Mama. Tsaka nanay. nanay, ano pa, Reyna. Yun yung mga ng pambabae. Yun yung mga halimbawa ng pambabae. Susunod naman is ditiyak. Ito ay mga ngalan na hindi matukoy kung pambabae o panlalaki. Hindi mo kunyari anak. Yung anak ba is malalaman mo kung panlalaki o pambabae? Hindi po. Kasi hindi mo alam kung yung anak niya is lalaki ba or Babae. babae. Halimbawa, ano Tsaka pa? pinsan. Pinsan. Kasi hindi niyo po alam kung babae pa po o lalaki yung pinsan niyo po. Tama. Halimbawa pa is Pilipino. Kunyari, siya ay isang Pilipino. Diba yung sa Pilipino may mga babae, may lalaki din, diba? Hindi mo alam kung anong kasarian, kung ano yung tinutukoy nilang Pilipino. Magbigay ka pa ba ng halimbawa na ditiyak ang kasarian? Tandang. Yung tanda is matanda yun, di ba? Yung tandang. Mayroon ng lola tsaka lola. Hindi po natin alam kung sino doon yung lola ba o lolo po. Kasi kapag sinabi natin tandang, yung matanda, hindi mo alam kung sino yung Kasi tinutukoy na matanda, kung yung lolo ba or lola. Tsaka apo po kasi hindi po iisa lang yung apo po, babae lang po. Oo, kasi yung parang yung si Elizabeth tsaka si Ethan, apo yun, di ba? Apo yung tawag sa kanila. Hindi po natin alam kung babae ba po o lalaki yung apo na. Oo, tama. Halimbawa dun is yung hindi ang kasarian is aso. Kapag hindi mo naman tinignan kung anong gender ng aso, hindi mo malalaman kung anong kasarian niya, di ba? Ano pa? Bata. Tama, bata. Kasi malalaman mo yung bata na panlalaki o babae. Kasi kung mahaba yung buhok, Panlalaki po. tama. Ay, pambabae. Meron din naman yung mga lalaki na mahaba o nagpapahaba sila ng buhok. Kaya lang hindi mo alam kung hindi mo tiyak yung kasarian nila. Yung pang-apat naman is walang kasarian.
ito ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, lapis. Ito hawak ko, Papel. ballpen, libro, Duyan. duyan, bahay, Tubig. tubig, ano pa? Libro po. Libro, Karton. karton, ano pa? Scotch tape. Scotch tape. Puro, Yan yung puro bagay po kasi ang walang kasi kasirian. walang kasarian or walang buhay. Magbibigay ako ng mga ibang ano dito. Tutukuyin mo kung panlalaki, pambabae, Hindi tiyak. di tiyak, At at walang walang kasarian. kasarian. Ano nga ulit pag sinabi natin panlalaki? Pagpalat Ngalan ng mga lalaki po. pag sinabi naman natin pambabae, Ngalan po ng mga babae. pag sinabi natin di tiyak, Hindi po natin alam kung babae ba o lalaki. tama. Pag ano naman, pag walang kasarian, Wala pong buhay. walang buhay. Ito, leon. Oh, yung leon na animal. Ano yun? Hindi tiyak po. Titiyak ang kasarian kasi hindi mo alam kung yung leon na yun is Lalaki. babae or Babae. lalaki. Hayop. Hindi tiyak din po. Kasi, Madami pong hayop at saka hindi lang po babae at saka lalaki ang meron. Panlalaki po. tama. Matanda. Hindi tiyak po. Kasi, Meron po siyang iba't ibang kasarian. Meron pong lalaki at saka babae doon. na matanda. Opo. Kabayo. Kabayo. Di rin po tiyak. Tama. Yung gubat. Gubat. Walang kasarian po. Kasi, Wala po silang buhay. tama. Yung paa. Walang kasarian po. Ito, kwintas. Walang kasarian po. Tama. Prinsipe. Panlalaki po. Tama. Reyna. Pambabae po. Tubig. Walang tama po, walang kasarian. Tama. So, ano nga ulit yung mga apat na kasarian ng pangalan? Pambabae, panlalaki, di tiyak, at walang kasarian po. Tama. Ito. Anuhin mo dito, sabihin mo sa akin kung ano yung mga kasarian ng pangalan sa babasahin kong isang pangungusap. Mahilig siyang magbasa ng dyaryo. Yung dyaryo ba is anong ano yun? Walang kasarian po. Tama. Ito pa. Namamasyal dito ang aking pinsan. Saan dun yung pwedeng kasarian ng pangalan? Yung Pinsan po, hindi po tiyak. hindi tiyak ang kasarian kasi Kasi po, mayroong pinsan na babae at saka lalaki po. tama. Kay raming tao roon. Saan dun? Tao po. Tao. Ano yung ano dun? Ano po, hindi po tiyak kasi hindi po lahat ng tao lalaki at saka hindi po lahat ng tao is babae. Tama kasi ang inaano niya, maraming tao roon. So, ibig sabihin, Lahat maraming mga tao doon. Hindi mo alam kung puro babae puro ba po. babae ba. Hindi mo alam kung lalaki o babae ba yung mga nandoon. Kung marurot ng takbo ang jeep, saan doon yung ano? Jeep, Oo, kasi, ano yun? wala pong kasarian kasi Kasi wala po silang buhay. Okay. Ano ba ang binabalak ni Carl? Carl po. Kasi, Po, panlalaki po yun. lalaki. Yung electric fan ba? Walang kasarian po. Sarian. Tama. Naintindihan mo ba yung pinag-aralan natin ngayon? Opo. So, laging tandaan yung pambabae is sa ngalan ng babae. Pag sa panlalaki naman, mga ngalan ng panlalaki. Pag dito ang kasarian, yun yung hindi mo alam kung babae o lalaki. At saka pag sinabi natin walang kasarian,
Yun yung mga walang buhay, kagaya ng mga cellphone, lamesa, upuan, duyan, duyan, kumot, unan. yun yung mga bagay at saka yun yung mga walang buhay. Naman, ang pag-aaralan natin ay ang magkasing kahulugan. So, ang magkasing kahulugan ay ito ay mga salitang magkatulad ang kahulugan o ang ibig sabihin. So, halimbawa is yung trabaho. Di ba yung trabaho ang kaparehas nun or kasing magkatulad nun is gawain? Kasi yung trabaho is gawain or ginagawa ng isang tao. Halimbawa pa dito is marunong or matalino. Tama. Ano pa? Yung tularan. Ano ba yung alam mong ibig sabihin ng tularan? Larat. Di ba yung magkasing kahulugan nun is magkatulad is, di ba tularan is gayahin. Halimbawa, tularan ko si Patrick dahil magaling siya sa math. Ganon yung Gagayahin ko siya kasi magaling siya sa math. oo, ganon yun yung magkatulad. Halimbawa pa is kapag magkasalungat naman, yung nag-aral or mangmang. Yung ibig sabihin ng hindi naman sa yung nag-aral tsaka yung mangmang is parang hindi siya magkatulad, parang kabaliktaran yun. Tapos kapag yung naman, Kagaya po ng maliit, malaki. Mabango, mabaho. yun yung parang yung kabaliktaran nun. Yun yung magkatulad. Tapos yung naman is yung halimbawa pa. Yan ang mabagal, mabilis. Halimbawa ng magkatulad is Pangulo at saka Presidente. Halimbawa, si Bongbong Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. Or pwede din sabihin nila si Bongbong Marcos ang Presidente ng Pilipinas kasi yung Presidente at saka Pangulo is iisa lang. Halimbawa, yung magkasalungat din is isa at saka dalawa. Magkasalungat, magkatulad ba yun? Yung isa at saka dalawa. Bakit? Kasi po, yung isa lang po, yung dalawa na po sila. Tama, yun yung tinatawag na magkasalungat. Yung, nahinto at natigil. Nahinto at natigil. Magkatulad. Kasi, nahinto at saka natigil is halimbawa, yung sasakyan ay Stop po. parang yung nahinto is umistop. Tapos yung tumigil po is na-stop din po. Kaya para parehas na po sila. Tama. Yung, Di ba po yung ibang halimbawa po ng magkasalungat is malaki, maliit, mabaho, mabango. Tapos, parang ito, maliit. Tsaka yung isang lapis is malaki. Yun yung magkasalungat. Kapag magkasing kahulugan naman, yun yung parehas ibig sabihin. Halimbawa na lang is yung sagabal at hadlang. Yung sagabal is parang Magulo po siya. sagabal, kunyari, sagabal yung Yung tuwing nag-video ka po at may mga maingay ng mga ayun po yung sagabal sa video mo po. tama, yun yung tinatawag na sagabal. At saka yung sagabal at hadlang ay magkasing kahulugan. Ang babasahin natin kwento ay ang mabuting pakiramdam. Makinig ka mabuti ha. Araw ng Sabado, walang pasok sa paaralan. Maagang nagising si Lolita. Nais niyang gawin ang kanyang pangako. May pangako siya sa kapitan ng barangay namin. Kinuha niya ang walis, kalaykay at maliit na plastik para sa basura. Agad niyang tinungo ang takdang lugar. Maraming basura dito.
Naiinis siya ng bahagya. Bigla na lang hindi naging mabuti ang pakiramdam niya. Sa nakita, pinulot niya ang mga basura. Batid niya na hindi ito mabuti sa kanyang kalusugan. Pagkatapos, maayos niyang winalisan ang lugar. Sabi niya, "Hayun, malinis at maayos na." Ang masayang bulong ni Lolita sa katabi. Namasid pala ito ni Kapitan. Pinalakpakan si Lolita. Bumuti na ang kanyang pakiramdam. Sino yung walang pasok sa paaralan? Si Lolita po. Tama, maaga nagising si Lolita dahil yun ay walang pasok. At yun ay araw ng Sabado. Kaya maaga siyang nagising at dahil may pangako siya sa kapitan na maglilinis sila sa kanilang barangay. Kinuha niya ang walis. Alam mo ba yung walis? Yun yung panglinis, yung Pangganon po naman. walis tingting. Tama. Maliit na plastic na basura. Yun yung kulay black. Pag pinaglalagyan ng mga basura, agad niyang tinuangkad ang takdang lugar. So, yung agad siyang pumunta doon sa takdang lugar para maglinis. Na po. Dahil maraming mga basura doon. Bakit siya naiinis? Dahil sa bahagya. dahil sa maraming basura, dahil bigla na lang hindi bumuti ang pakiramdam niya. Ikaw ba, kapag nakakita ka ba ng basura, ayos lang ba sa paningin mo yun? Kapag marami kang nakikita mga Hindi po. basura dahil Baka po kasi yung mga gaya ng mga usok is kalat-kalat po yung mga basura is magkakasakit po tayo sa dahil po sa hindi malinis yung lugar. tama. Or yung mga basurang yun is maaaring humarang or pumunta sa mga daluyan ng tubig. Kasi kapag nakaharang yun is hindi makakaagos ng yung tubig. Kaya maaaring mabaha. So, bakit siya naglinis ng lugar? Para Para po maging para po maging para po ba para po tuparin ang pangako niya. oo. At tama. Dahil may pangako siya sa kapitan ng barangay nila na siya ay tutulong at para kapag is maging malinis at maayos yung barangay nila. Kasi kapag sama-samang naglilinis is mas mapapadali yung mga gawain. So, bakit sino yung pumalakpak kay Lolita? Yung Po yung kapitan. tama, yung kapitan. Dahil kasi, kaya siya pinalakpakan ng kapitan dahil nakita niya si Lolita na naglilinis. Kaya kaya ang sabi doon ni Lolita sa kanyang katabi, "Ayun, malinis at maayos na." Kaya si Lolita is bumuti yung kanyang pakiramdam. So, ikaw bilang bata, ano ang pwede mong gawin or isang mag-aaral, ano ang pwede mong gawin or maitulong kapag may mga gawain sa school or sa school? Ano yung mga pwede nyong gawin? Mga maglinis po ng classroom, labas ng eskwelahan para po hindi po tayo maano ng mga sakit, tsaka baka po yung mga tubig na pinagtatapunan ng mga is maipit po, may stock po doon yung mga basura at hindi na po makalabas yung tubig at Tama. babahain po sa school. Tama. Or bilang bata or bilang mag-aaral is yung mga pinagkakainan nyo dapat ilagay sa tamang lagayan or sa basurahan. Or yung mga plastic bottles is pwede nyo siyang, alam nyo yung kapag may nakikita kayong mga lagayin yung bote, bakal, or May po siya, may bulok tsaka bulok. Diba po? kapag bulok, yun yung mga Mansanas. mga dahon, yung mga nabubulok. Tapos yung mga di nabubulok naman is yung mga plastic,
Bakal. Oo. Kasi yung mga plastic bottle na yun is pwede mo siya ma-recycle. Diba yung mga Pwede mo pa po sila ulit magamit. Pwede din, kasi yung mga plastic bottle na yun, katulad ng mga Mountain Dew, is ginagawa nilang parol. Imagine yung imagine yung bote na yun is pwede mo pa siya maging, sa bahay nyo, design, pwede mo siyang gawing parol. Tsaka kapag wala ka pong tumbler, pwede nyo mo pong gawin yung hugasan mo lang po. Kasi, kaya dapat yung mga pwedeng gamitin na i-recycle is hindi basta-basta tinatapon or sinusunog. Instead na sunugin mo, pwede kung alam mong mapapakinabangan is dapat i-recycle mo yun. Doon po sa labas ng school natin is meron po dong lata, bote, plastic. Tama. Katulad na lang ng ano pa yung alam mong pwedeng i-recycle. Mga papel. Mga papel. Pwede mo din siyang Pwede mo gawing po silang gupitin or tapos pwede ano mo po sa tali at isawit-sawit. Gaganda po yung bahay. bahay. So, yun yung mga halimbawa na pwede mong gawin as a student or kung ano lang yung mga kaya mong gawin. Naintindihan mo ba? Opo. Thank you. So, yun yung mga mga napag-aralan natin. Lagi mong tatandaan yung mga pinag-aralan natin. Opo. Ano na ba yung mga pinag-aralan natin? Yung mga pangalang pangtangi, pambalana. tama. Ano nga ulit yung mga halimbawa ng pantangi? Pantangi, mga lugar, mga tao, lugar. Ginagamitan ng mga malalaking letra. Tsaka yung pambalana naman is yung mga maliliit na letra. Nagsisimula po siya sa maliit tapos na letra. Maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng malaking letra? Na word, isang word. Diba yung parang yung sa title po na, diba po ang unang mga title is malalaki. Ang mga mangga. Tama. Or pwede din, nakakita ka na ba na ang pangalan is nag-uumpisa siya sa maliit na letra? Opo. Minsan po nagkakamali po sila ng lagay. Tama. Kasi ang pangalan is laging nauuna ang malaking letra. Sa mga pangalang pambalana is ginagamit na siya ng mga maliliit na letra. Yung Halimbawa, mga tamad po magsulat ng mga malalaki, minamaliit po nila. Kasi kaya kailangan, kapag may nakita kang ganun is, kapag kailangan talaga gamitan ng malaking letra is, kung hindi niya alam, pwede mo siyang turuan or sabihan. Kasi, kapag hindi mo siya tinuruan is, masasanay siya. Kasi, kahit na alam niyang mali yun, kung nasasanay siya dun is, hindi niya namamalayan yun. Kaya kailangan, i-correct mo siya or pagsabihan na ang laging pangalan is nauna yung malaking letra. Kasi kapag hindi mo po siya pinagsabihan hanggat sa paglaki niya po is ang yun na alam niya yung makakasanayan niya. Tsaka sumunod naman is yung mga magkatugma. So, halimbawa na lang is magkatugma po. Mata, lata, ano pa? Kaya ng lapis, matamis. Lapis, matamis. Ano pa? Libro, buko. Libro, Buko. hindi, yung alam mo yung kalburo, yung ginagamit mo sa di ba kunyari yung saging is hindi pa siya hinog, kailangan mo ng kalburo. Yung yung magkasalungat. Magkasalungat? Magkaiba po sila? Yung katulad ng mabango? Tama. Yung huli na naman yung pinag-aralan din natin isa? Yung mga
yung mga tiyak at ditiyak, ditiyak ay pambabae, panlalaki, ditiyak, at walang walang kasarian. kasarian. Halimbawa ng pambabae is ikaw. Ako, Joanna. ikaw, Teacher Mariel, si Mama, si Nanay, si Lola, si Tita, Sa ano naman, pangalang panlalaki. yung kapatid ko, si Christian, si Tito, si Lolo, si Papa, si Uncle, tsaka yung madami pa po all of boys. Yung mga ano naman sa mga Ditiyak. ditiyak ang kasarian. Mga baby, mga ano dok, mga Tanda, guro. Yun yung mga hindi mo alam kung kapag sinabing guro, hindi mo alam kung yung guro ba is babae or Sino lalaki. gaya po nung mag-aano ka po ng, di ba po, aano ka po nila sa iba't ibang teacher kasi po di ba inaano ka po ng ibang teacher. Kasi hindi mo po alam kung babae ba po yung magiging teacher mo o lalaki po. Okay. Kapag sinabi naman natin walang kasarian, is halimbawa na lang is Lapis, kasi wala po lapis. silang buhay. Kasi wala nga, walang buhay. Salamin, Lamesa, libro, bag, bag, electric fan, upuan. and so on. So, I hope na marami kang natutunan sa mga tinuro ko. Marami ka bang natutunan? Opo. Magaling. So, give yourself, or bigyan kita ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, Joanna. May inihanda ako na iyong sasagutan. So, una, sulat mo muna. Ay, itong sasagutan mo ay related siya sa mga tinalakay natin ng mga nakaraang araw. Ngayon, sulat mo muna ang iyong pangalan at kung anong grade ka na. So, una is, basahin ko muna sa'yo ang direction. So, isulat ang PL kung panlalaki ang kasarian. Sulat naman ang PB kung pambabae. At WL kung walang kasarian. O DT kung ditiyak ang kasarian. Dito naman sa B is, bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat ang kasarian nito sa patlang. Bilugan mo muna ang pangalan sa bawat number. Halimbawa, ay dito, mahilig siyang magbasa ng dyaryo. Saan dyan yung pangalan? Dyaryo po. Oo. So, bilugan mo. At isulat sa patlang kung anong kasarian ito. Anong pangalan ang dyaryo? Anong yun? Walang kasarian po. Tama. WL lang po ba?
Buo, walang kasarian. Ay, Walang kasarian. ito naman. Namamasyal dito ang aking pinsan. Ika lang po. So, sa C naman, isulat sapat lang ang letra ng salitang katugma ng katugma ng nasa bawat bilang. Pumili sa mga salita na nasa loob ng kahon. So, dito, sa number 1, hahanapin mo yung magkatugma sa kahon. Isusulat mo lamang ang letra. Ano yung number 1? Ano po, katugma niya po na ano, dito? Hanapin mo yung, ano ba to? Kapatid. Hanapin mo yung katugma niya sa kahon.